Good day everyone. Today I will discuss about principle of fish breeding and hatchery management. So mahalaga ang topic na to kasi dito natin matututunan kung paano tayo makaproduce ng healthy and high quality fish seeds para sa isang aquaculture and ano nga ba yung mga good hatchery managements para ma-increase natin yung fish production and ma-reduce natin yung mga diseases and paano natin ma-improve yung kanilang survival. So first is broodstock management. So, first step is broodstock management kasi dito yung mga parent na kailangan piliin natin sa pagbe-breeding ay kailangan healthy sila and may fast growth and disease resistance and merong good reproductive performance. Bago ang breeding, syempre, kailangan muna natin silang pakainin ng mga high protein diets and kailangan natin ma-maintain yung kanilang water, dapat malinis lang. And it also important para makip natin yung records ng kanilang breeding history. Example, kapag mamimili tayo ng healthy female tilapia na nagpo-produce na maraming eggs and healthy male, meron siyang fast growth. So, yung kanilang offspring, they also have better quality. So, next slide is gamete collection, fertilization, and incubation. So, after ng broodstock na ready na sila mag-eggs and milk, yung milk nila ay collected na. So, kailangan i-carefully i-mix natin to para ma-allow natin yung fertilization. Kasi yung fertilized eggs is ita-transfer natin sa incubators with enough oxygen and correct temperature. So, yung mga dead eggs naman, kailangan natin tanggalin para ma-prevent natin yung fungal infection. So, example nito sa mga catfish hatcheries. Siyempre, marami ng artificial na ngayon na pagpapaanak ng isda. So, yung mga workers, gently strip nila yung eggs from the female and yung milk from the male before mixing them for artificial fertilization. So, in other hand, yung male catfish is magsasacrifice siya. So, papatayin nila yun para makuha nila yung milk. And then, yun yung isasalo nila sa eggs na in-step nila sa female catfish. So, next slide is water quality management. So, water quality is one of the most important factors sa isang hatchery management. Kasi dito natin, kailangan i-monitor yung dissolved oxygen, temperature, pH, and ammonia. And then yung nitrite and then salinity. Kasi kapag poor water quality, maaring mag-slow growth or maaari ding mamatay yung isda natin. Kapag ang ammonia is because naging mataas dahil nga sa mga excess feed, yung isda natin ay manghihina and mamamatay. That's why kailangan natin ng regular water testing and then water exchange. So next slide is biosecurity and disease management. So sa biosecurity means kailangan natin ma-prevent yung diseases from entering the hatchery. Kasi mga new fish na kailangan ma-quarantine before mixing them sa mga ibang isda. So, yung equipment, kailangan natin i-disinfect and then yung mga workers is kailangan din mapalo yung mga proper hygiene. Example, kapag a new batch ng tilapia ay dumating dun sa isang hatchery, kailangan mo na silang i-separate sa tanks for 2 weeks bago mo sila ihalo dun sa mga main stock mo para hindi sila mahawa ng mga sakit. Kasi kapag yung mga new transfer mo ng alaga na isda, kapag hindi natin yun i-separate, basta mo na lang nilagay dun sa tank, maaring mahahawa nyo ng sakit. Kasi nga, galing sila sa labas. So, next slide is larval rearing and feeding techniques. So, kapag after hatching naman, yung fish larvae is kailangan nilang may proper feeding sila. So, they usually start with mga live feeds, gaya ng rotifers and artemia. So, kapag sila ay lumalaki, syempre, slowly introduce na yung mga formulated feeds. So, halimbawa, sa milkfish larvae, ang una niyang kinakain is rotifers and then artemia. And then, later, kapag lumaki na sila, so, pwede na tayo mag-switch ng small pellets. Hindi mo naman pwedeng bigla-biglain na lang napapakainin mo siya ng pellets na larvae pa lang siya. So, hindi niya yung makakain. Mas maganda na rin yung mga live feeds para high protein sila and better for fast growth ng isda. So, next slide is pan nursery preparation and stocking. Bago tayo mag-stock ng fry into pans, syempre yung pans dapat prepared na natin. Dito na-include yung drying the pans and applying lime. So, yung lime is ginagamit siya para ma-stabilize yung acidity ng lupa. And then, pinafertilize yun para mag-grow tayo ng plankton and gradually ina-acclimate natin yung fish bago ito ma-release. Kasi kapag hindi mo dinry yung pan mo bago ka maglagay ng isda doon, basta mo na lang siyang nilagyan ng tubig o hindi mo siya nilagyan ng lime, syempre yung water quality mo, yun maapektuhan doon. And ganoon na din sa mga alaga mong isda, hindi siya suitable or hindi siya
maganda para dun sa isda mo. So, ang lalabas lang nito is mamamatay lang yung alaga mo or magiging pale yun. So, example, kapag ang fish farmers is nag-dry siya ng pond for several days and then nag-add siya ng limes bago niya lagyan ng water yon. Siyempre, kailangan mo natin palaki doon ng mga plankton and then bago tayo mag-stocks ng tilapia fry. Siyempre, mas maganda yung ponds mo is may nabubuhay na plankton para sa mga natural food. So, next slide is harvesting condition and transport. So, kapag ang fingerlings is na-reach na natin yung desired size and then bago na mag-harvest, dapat carefully ma-avoid natin yung stress. Kasi nga, yung fish is tested yan bago natin to i-transport. Siyempre, sort natin yun by size and ipapak natin ng oxygen-filled bags. Kailangan may oxygen kasi nga, kailangan ng oxygen ng isda para hindi siya masyadong ma-stress sa travel. Halimbawa na sa mga fingerlings na itatransport natin from another farm, kailangan na siyang i-place sa plastic bag with clean water and oxygen para habang bumabiyahe, buhay lang sila during travel. May oras lang din kasi yung oxygen na kailangan nila dun sa plastic bag. Usually 12 hours nangihina na sila hindi na dapat yun naabutin ng isang araw pa o ilang oras kasi ngayon ma-stress na sila sa travel and maaari mamatay sila. So next slide is nursery and grow out workflow. So this shows yung complete process kung paano ba mag-start ng broodstock with care na follow ng seed production in hatchery then nursery management and finally paano tayo mag-transfer ng fingerlings para maging successful to grow out ponds. Example, kapag ang tilapia farm, syempre first i-breeds natin yung parent fish para mag-raise sila ng prior in a nursery and finally bago natin to i-transfer yung mga fingerlings into grow out ponds, kailangan natin na ma-reach niya yung market size. So sa mga fingerlings, kailangan mo na siyang pakainin ng mga high protein meal, hindi lang laging pellets. So next slide is key takeaways and best practices. To summarize yung successful hatchery management, nakadepende yan sa apat na importanteng practices. First is yung choosing good broodstock and ma-maintain natin yung good water quality and practicing strict biosecurity and properly managing nursery operation. So yung mga practices na to, nag-produce siya ng healthy fish and ma-increase niya yung survival. Kasi kapag ang isang hatchery ay merong healthy broodstock and malinis na tubig at marunong tayo magpakain, hindi lang yung pagpapakain ng napakain, hindi natin gina-check yung mga excess feed ay pinapabayaan lang natin doon sa isang tank. Syempre, pag yun hindi natin nalinis, magti-turn yun into ammonia which is dangerous sa isang isda. So, maaari silang mamatay. So, kailangan din natin i-maintain yung mga good water quality. And para maiwasan na din natin yung disease and then mabuhay yung isda natin. And lalo na yung mga fry, prone sila yan sa sakit, kailangan din natin i-maintain o i-monitor yung kanilang tank, lalo na yung tubig nila para hindi ito pasukan ng parasite o any bacteria or viruses. Yung this presentation ng principle of fish breeding and hatchery management. So, marami pa din tayong kailangan gawin bago tayo pumasok sa isang aquaculture management. Kung if ever mag-aalaga tayo ng isda, kasi nga ang isda is isa siyang sensitive alagaan kung hindi natin alam kung paano siya alagaan ng tama. Lalo na kapag ang alam lang natin ay mag-alaga at hindi natin minomonitor yung kanilang paglaki, maaari din tayong mag-fail sa gantong bagay. And that's all for today. Thank you.